Sa likod ng makukulay at masisiglang lansangan ng Hong Kong, hindi lang mga gusali, restaurant at tourist attractions ang nakakahanga. Dito rin makikita ang sipag, sakripisyo at pagmamahal ng ating mga overseas Filipino workers. Narito ang report. Hong Kong, isa sa pinakamaunlad na bansa sa mundo, kilala bilang International Center of Trade at sentro ng pananalapi at kalakalan sa Asia. Isa rin ito sa mga paboritong destinations dahil sa masasarap nitong Cantonese at international cuisine, tourist attractions, local markets at iba pa. Kaya naman, ang matatag nitong ekonomiya umaakit ng negosyo, pamumuhunan at oportunidad sa trabaho. Pero alam niyo ba, higit sa angkin nitong ganda, may isa pang mukha ang Hong Kong? Yan ang galing at sipag ng ating mga makabagong bayani, ang ating overseas Filipino workers. Tulad ni Nanay Mary, nagtatrabaho pa rin sa Hong Kong kahit senior na para makatulong sa pamilya at mga apo sa Pilipinas. Maikli lang ang aming usapan pero ang mahalaga sa kanya ay mapanood ng kanyang pamilya sa Pinas na nasa mabuti siyang kalagayan. Sa mall nga na ito, para kang nasa Pilipinas dahil mga Pilipino lang naman ang nagtitinda at namimili dito. Mula domestic workers hanggang profesional, bawat isa ay may kwento ng sakripisyo at pag-asa. Sa Balikbayan Box at video call, damang-dama ang pagmamahal. Puno ng sakripisyo, pagmamahal at walang sawang pagsisikap para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Yan ang kwento ng ilan sa ating mga makabagong bayani dito sa Hong Kong. Gano'n na po kayo katagal dito sa Hong Kong, ma'am? 6 years na, pero kakabalik ko lang po sa bago kong amo. Taga saan po kayo sa Pilipinas po? Taga Bulacan po. Kamusta po ang buhay po dito sa Hong Kong? Masaya naman po ba? Masayang mahirap. Tawag nila sa akin is Dan. More or less, magna 19 years na ako sa Hong Kong as a domestic helper and driver. Ganito dito sa Hong Kong, pag Sabado, Linggo, day off, nakikita-kita mga friends, nag-i-stress out sa the whole week na trabaho, so kinakailangan mag-relax. Driver, okay din naman kasi dito maganda yung kitahan dito kaysa sa Pilipinas. Ano po namimiss niyo po sa Pilipinas? Siyempre family, number one yan. Kasi everyday na kailangan gusto sila makasama, pero dito kailangan talaga magtiis ka lang. Bukod sa kanilang makukulay na kwento, napag-alaman kong taga-suporta din pala sila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Taga-suporta po kayo ni Pangulo? Opo, maganda naman yung ginagawa niya. Opo. Wala namang masama. Opo. Unang-una, yung korupsyon. Opo. Di ba? Siya yung pumipigil ng korupsyon. Sa Ilocos kasi maraming improvement. Pero makikita mo naman kasi sa Lawag kung pupunta ka sa Norte, madaming benefits doon mga pamasahe nila, walang mga overprice. Tapos kung ikukumpara mo yung kuryente nila doon sa Ilocos, mas mura. Hindi naman sa ganun kalakihan. At ang kanilang mensahe sa Pangulo, Keep up the good work. Keep up the good work, Mr. President Marcos. Sa family ko, sa mga natitirang family ko sa Pilipinas, mag-ingat kayo lagi dyan. Mahal ko kayo. sa likod ng mga makukulay at masisiglang lansangan ng Hong Kong, hindi lang ang mga Michelin Food Guide selection, mga street food at mga tourist attraction ang bida. Dahil higit pa dito ay ang mga nakatagong kwento sa bawat sulok nito, ang mga ngiti, sakripisyo, pagsusumikap at pag-asa ng ating mga makabagong bayaning Pilipino, ang ating mga overseas Filipino workers. Mula dito sa Hong Kong hanggang Macau, Zai Chua, Congress